Hello guys. Alam nyo guys, ito ay somewhere ng December eh. So binalik ko, ini-upload ko, pero dinilit ko na ito eh sa ating lumang episodes. Kasi gusto ko siyang lagyan ng kwento or voice over. Tingnan nyo guys. Diba si Miss Bea Alonso, umamin na first love niya si John Lloyd at constant niya. Tingnan nyo naman guys kung ano nakalagay sa t-shirt ni Mr. John Lloyd Cruz. Only you, forever, only you. Pabaligtad yun ha. Titigan nyo yung t-shirt ni Mr. John Lloyd, pabaligtad. It says, only you, forever, only you. O diba? Tapos sasabihin ni Miss Bea Alonso ngayon ay ito. Ilalagay ko sa caption ha. So ito yung caption na to ay dagdag ko na. So parang nung December 2020 and then ngayon namang April 8, 2021. Ang sagot ni Miss Bea Alonso ay he is my constant. Constant is forever. So, si Bea, ang tawag niya kay John Lloyd is constant. Si John Lloyd, ang tawag niya kay Bea is you are my forever. Hindi lang forever ha, kinikilig ako. Ang nakalagay, you are my only forever. You only my forever. Or sabi ay only you. Ayan, di ba? Only you. My forever ang ibig sabihin yan. Kasi naka-t-shirt, di ba? So guys, itong time na ito yung napabalita or sumabog sa social media na pinasara ni Mr. John Lloyd Cruz yung pancake sa Taguig, sa BGC. Guys, yung time na yan, naghahanda si Miss Bea Alonso para sa mga relief goods sa I Am Hope. So, ito yung may nagkaroon ng bagyo kasi na bagyong Ulysses eh. And magpapasko nga. So, ginabi si Miss Bea Alonso dun sa I Am Hope. I Am Hope is an organization founded by Miss Bea Alonso and her friend si Miss Navarro, Rina Navarro, if I am not mistaken. So, kasing ganda rin niya to at kasing bait. So, yun nga, diba? May mga kasamahan naman sila, co-corporate doon, pero si Mr. John Lloyd lang at si Miss Bea Alonso lang itong nasa labas. Alam nyo ba guys, itong naka-t-shirt si John Lloyd na to at si Miss Bea is glowing na glowing. Ito yung si Mr. John Lloyd, kararating lang from Palawan. Kasi December ito eh. Nagpapagawa po kasi si Mr. John Lloyd ng resort. So, tong resort na to ay inihinuha ko na para sa kanila ni Miss Bea Alonso pag lumagay na sila sa tahimik. So, coming from Palawan, September kasi yan. September 4 si Mr. John Lloyd doon. So, diba nakarating siya, I think November na nakauwi. So, itong first na IG nila na to is, I guess November to December ito eh, na lumabas. So, at least, i-share ni Miss Bea Alonso kasi binati nila yung common friend nila na si Dimples Romana na kasama nila sa One More Chance at syempre dun sa kay Tagal Kang Hinintay at ninong nga si Mr. John Lloyd ni Alonso, yung bunso ni Dimples. Si Bea naman ninang nung panganay ni Miss Dimples, para nga silang barkada eh. O diba, lumilinaw na ba guys? So ito yung sagot ni Miss Bea Alonso do sa t-shirt ni Mr. John Lloyd Cruz. Actually guys, yung t-shirt ni Mr. John Lloyd Cruz may pinagmulan yan. Kasi noong September, ito rin ipa-flash ko, noong September
2 o 3 bago umalis si Mr. John Lloyd papuntang Palawan para sa construction ng resort sa Palawan. O di ba pandemic pero si Mr. John Lloyd bakit nagra-rush or nagpapagawa ng resort samantalang meron na silang bahay sa Palawan. So paggawa ng resort at the same time bahay pa rin daw po yun. Ang kasama niya ay ang kanyang engineer na pinsan din ni John Lloyd Cruz. So ito guys, tingnan mo yung t-shirt ni Miss Bea Alonso. So, 'di ba nakalagay diyan is yung past niya ay yung future niya. 'Di ba guys? And then ito si Mr. John Lloyd na inilagay niya, yung sagot niya ay ito naman. So nagsasagutan sila. Ipa-flash ko ha. Noong September 2 to 3 bago I guess pagkaalis ito ni John Lloyd Cruz o bago umalis siya, I guess pagkaalis ni Mr. John Lloyd Cruz to. So ito yung sinuot ni Miss Bea Alonso nung pumunta siya sa IV clinic. O diba, di naman nagsusuot si Miss Bea ng may mga prints. Kung mapapansin nyo, laging plain. Pero itong t-shirt na black. So, couple shirt ba to? Miss Bea Alonso at Mr. John Lloyd Cruz. So, itong si Miss Bea, tingnan ninyo, ito yung naka-flash. That was September 2020. And then, guys, to ipa-flash ko. Din sa screen, ito naman yung sagot ni Mr. John Lloyd Cruz. Nung isinama siya ni Miss Bea Alonso. No. Nung bumati sila ni John Lloyd Cruz kay Miss Dimples. Ito yun nung sinundo si Bea ni John Lloyd from I Am Hope Organization. At guys, pinasara nga nila nga daw, diba? Kasi may nakapagkwento na customer na nga po, kakain sana sila dun sa Pancake House pero isinara. And then nakita nila si John Lloyd at si Bea. Gabi na to guys. And then may nakapagsabi nga, ito ay naka-flash din. Yung mga panahon na to na talagang nagkakagulo ang fans sa tuwa. Kasi inumaga sila sa Pancake House. So nung umaga siguro inabangan ng fans kung lalabas doon dahil may nag-tweet na nga eh. So nandun nga nung lumabas sila sa Pancake is umaga na. So kala nga natin 'di ba is another content for vlog, pero alam naman natin kapag para sa kanilang dalawa, yung kanilang relationship, yung kung ano man meron silang dalawa, lagi lang na sila lang, hindi nila sinishare sa atin sa public. Anyway, siguro kapag kinasal na tong dalawa na to, baka makakapag-share na. Alam mo naman si Miss Bea Alonso, ngayon vocal na siya, 'di ba? How much more pagkakasal na sila. And then si Mr. John Lloyd talagang vocal. Kung dati nga nabawal siyang magsalita or hindi dapat silang dalawa, pero kapag nagsalita siya, metaphoric or makata, pero may double meaning. So, guys, isa-isa babalikan ko yung mga interview kay Mr. John Lloyd ha. Lahat ng yun totoo. So, minsan half meant, pero totoo. May makukuha ka doon sa mga interview niya. 'Di ba? Binibiro niya lagi si Miss Bea na, magsalita ka. 'Di ba? Kasi nga nung itinatanong ni Boy Abunda kung wala ba daw pang hihinayang na hindi na sila naging romantically or hindi naging sila na lang. Nakatungo si Miss Bea. And then bago siya tumungo, 'di ba, parang natulala siya. And then sinabi ni Mr. John Lloyd na, galaw-galaw. And then tumawa si Miss Bea, sabi niya, magical siya eh. Sabi niya, ikaw kaya dyan ang sumagot. So, ibig sabihin, sa lahat ng niya, si John Lloyd yung sasagot. Kasi nga, makikita mo sa mga body language ni Miss Bea Alonso. So, isa-isahin ko rin yung mga interview ni Miss Bea. Tingnan ninyo yung mga body language niya kapag natatanong ay kung naging sila ba or bakit hindi nagiging sila. Diba, minsan napaka-defensive. Minsan naman napaka
magalaw yung body niya. It's either yung buhok niya or yung pagkakaupo niya is alumpihit. Si Mr. John Lloyd naman, metaphoric yung mga sagot niya. And then, lagi sinasabi ni John Lloyd is, meron pa bukas, sa makalawa, may inaabangan pa. So, hindi nila tinutuldukan. Hindi katulad yung mga ibang friends, di ba, sasabihin nila na, or hindi na lang itatanong. Sa kanila naman is, pumapayag silang tanungin, and then kahit na bawal ngang umamin or mag-share ng totoo para sa kanila is, si Mr. John Lloyd may pahapyaw. Kaya sabi ko sa'yo, balikan nyo yung mga interview ni Mr. John Lloyd. Yun naman sa reaction ni Miss Bea, tingnan nyo. Kaya nga siguro si John Lloyd yung nagsasalita eh. And now guys, napakasaya, diba? Kasi si Miss Bea nagiging vocal na. Kasi na nga, sabi niya is wala na siya sa dating management eh. So ngayon ang gusto na niya is maging personal na yung mga sagot niya. Kasi before daw, lahat ng gagawin niya, all she's going to do is being told. All she is going to answer is being told. So gets natin? Okay guys. Hanggang sa susunod. Comment nyo na lang guys kung ano yung susunod nating itakel. Pero guys, balikan nyo yung mga dati. Makikita nyo.